sa dulo ng mundo, hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang luha, hanggang bumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Katipunan at Atenista. Bakit nga ba nasa katipunan palagi ang mga Atenista pagkatapos ng klase? Dahil lang ba nasa lugar na to ang paaralan? Ano ang kanilang mga balak? Alamin natin at kapanayimin natin ang mga mag-aaral mula sa Ateneo. Tumatambay ka ba sa katipunan? Oo, hindi. Oo. Oo, paminsan tumatambay ako sa katipunan. Tumatambay ka ba sa katipunan? Minsan. Minsan. Oo. Palagi. Oo. Oo, tumatambay ako sa katipunan. Oo naman, syempre. Paminsan-minsan. Minsan. Oo. Saan at bakit? Sa mga restaurants para kumain. Usually sa Starbucks or para sa libre wifi. Madalas siguro sa Petron kasi doon madalas yung mga kaibigan ko. Sa may Regis Center. Anong ginagawa mo dito at bakit? Kumakain ako dito sa aming mga kaibigan. Sa bahay, nakaklase ko dahil naglalaro. Sa mga kainan tulad ng McDo, sa Clark's, tumatambay at kumakain din kasama ng mga kaklase ko. Kumakain lang kasama yung mga kaibigan ko. Kahit saan along katipunan, mga tulad ng Regis, o paminsan naglalaro din ng mga games kasama yung mga klase ko sa BG o sa SE, o paminsan kumakain lang. Minsan sa VG, pag gusto ko mag-computer, tapos sa mga restaurant, pag nagugutom ako. Pupunta ako sa fully book para mag-aral. Ano naman ginagawa mo dito at bakit? Kumakain. Siyempre, gusto mo. Tambay lang kasi minsan, makikipag-chill lang sa friends. Tambay ako sa McDo, kasi kumakain ako. Gaano katagal ka tumatambay sa katipunan? Depende. Minsan, isa hanggang 2 oras lang, tapos uwi na ako. Umabot ako doon ng mga 1 hanggang 2 oras. Abot ng 2 oras. 3 oras o 4 na oras. Then 1 to 2 hours. Usually mga 1 oras lang. Usually mga 1 oras hanggang masundo na ako doon. Pagkatapos ng school, siguro range of 1 to 3 hours. 4 hanggang 6 na oras. Mga 1 oras lang. 2 hours? Tingin mo ba apektado ang pag-aaral mo dahil sa pagtambay mo sa katipunan? Depende yan sa estudyante kung lagi ka na andun tapos wala kang ginagawa. Kung nasa katipunan ka kaysa nasa bahay ka, edi sigurado, apektado yan sa grado mo. Tambay mo? Nasa bahay na ako. Tingin ko nakaka-apektuhan din dahil late na ako nakaka-uwi. Dahil sa pagtambay dun. Hindi naman kasi minsan kapag magkasama kami ng mga kaibigan ko, nag-aaral din naman. Hindi naman, kasi ginagawa naman namin tuwing Friday. Kasi imbis nauubos yung time ko sa pag-aaral. Kaya wala akong oras na mapagtutuunan sa pag-aaral. Oo naman, apektado yung mga grado mo. Hindi naman kasi minsan kailangan din ng breaks. Hindi, dahil sumasabay ako sa pag-aaral. May kilala mo ba yung mga estudyante sa ating high school na lumalabas sa katipunan pagkatapos ng klase? Oh, may nakita ko naglalakad along katipunan, pero I'm not sure where they go actually. So ma'am, what do you think yung mga ginagawa nila? Some of them, I think, yung may mga training, maghahang muna sila with friends, eat, and then go back to school. Or some of them, pag late na, have training here, and then have dinner with friends outside. Yun lang yung nakita ko. But I haven't seen people like play games or study together. Mostly it's eating. May kilala po ba kayong mga mag-aaral na tumatambay sa katipunan pagkatapos ng klase? Meron. May idea po ba kayo kung anong mga ginagawa nila dito sa katipunan?
meron akong konting ideya kung anong ginagawa nila. Siguro, yung iba, nag-group study. Usually, yun naman talaga eh. Kadalasan, yung group study naman talaga sila para sa mga mahabang pag-usulit kinabukasan. Yung iba naman, nagko-computer. Totahon. Pero syempre, meron din mga dyan na hindi natin may iwasan. Simula pa nung high school ako, meron din siya mga tenista na gumagawa ng bisyo sa katipunan. Tingin niyo po na nakaka-apekto ito sa mga pag-aaral ng mga mag-aaral na ito? Depende. Depende kung gagawin nilang hadlang yung mga bisyo na to sa kanilang pag-aaral. Kasi kung makatutulong, hindi ko alam kung paano siya makatutulong eh. Kasi isipin natin kung sobrang stress na talaga yung isang estudyante, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi naman niya talaga pwedeng gawin. Hindi mo naman pwede hisihin yung bata na hindi mo ito pwede gawin. Kasi tao lang naman talaga yung isang high school student at kailangan natin intindihin yun. Kailangan intindihin yun ng kapwa niya estudyante at mga guro. Pero hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa nila. Kasi kahit kailan, hindi yun magiging tama. Kasi syempre, kailangan natin isaalang-alang yung kanilang tawag dito? Kanilang kalusugan. Kasi pag ginagawa mo yung mga bagay na gano'n, siyempre merong naapektuhan yung kalusugan mo. Lalo na kung mas malala pa doon sa sabihin natin, kasi ang nakita lang naman natin na ginagawa nila at kadalasan ginagawa nila ay paninigarilyo sa labas ng paaralan. Pero pag meron silang gawin na higit pa dito, tingin ko yun yung makasisira na sa kanilang pag-aaral. Kasi minsan yung mga yun yung nagtulak sa kanila para mag-aaral eh. Parang pagkatapos ng araw, yes, magagawa ko na to. Pero kailanman, hindi ko pwedeng sabihin na tama yun. Kasi mali yun. Pero mahirap din sabihin na sobrang mali siya. Kasi minsan nakatutulong talaga siya. Pero para sa akin, bilang isang guro, mali siya. Hindi naman bawal ang pagtatambay sa katipunan. Ito ay isang lugar kung saan pwedeng makisama sa mga kaibigan, mag-aral, maglaro at iba pa. Ang kailangan lang bantayan ang iyong mga gawain. Nasa iyong desisyon kung ikay magiging isang mabuting tao sa labas ng paaralan o gagawa ng iba't ibang mga bisyo. Nasa ating lahat naman ang mga desisyon, hindi sa ibang tao. Dapat maging isang mabuting atenista. Ipakita sa iba ang tunay na katipunero. Hanggang sa dulo ng mundo.